Good day everyone, good day Sir Palya. This video presentation is all about a marine debris. What is marine debris? It's also known as marine litter. Is human created solid material that has deliberately or accidentally been released in seas or the ocean. Ito po yung mga kalat na kagaya ng plastic, or yung mga liquid waste na nanggagaling sa mga kabahayan like that. Yan po yung mga marine debris natin. Yan, sa second slide naman, dapat maiwasan natin yung mga pagtatapon ng mga ganun, mga basura, mga kung ano-anong basura sa karagatan, dahil ang healthy ecosystem ay healthy marine environments are places that are resilient and thriving. These environments usually host a wide variety of biodiversity, have good water quality. Ito po yung sana yung i-aim natin na yung kapag healthy yung marine environments natin, pwede siyang tirahan ng napakaraming uri ng species ng animals, ng plants. Yan po. Then next slide. Here are the three main sources of marine debris. Like this one, ang unang picture sa kaliwa po is direct discharge of waste into the ocean. Sa kanang part naman na picture, yung pangalawa, extreme natural events which can transport both small and large. And lastly, yung mga plastic litter that is blown or washed out to sea through storms and rains. So in the next slide, ito po yung direct discharge of waste into the oceans. In many instances, ocean waste disposal augments the natural flow of nutrients, metals, sediments. Yan po yung pagtatapon ng natural flow of nutrients like metals. Yan, sumasama po dyan sa waste na nanggagaling po dyan sa sa pipe. Sediments and other materials to the ocean. Substance may be in dissolves or particulate form and may range upward in size to ship hulls in restricted areas. Ocean waste disposal have substantial impacts on the environment. Yan po yung kung bakit masama yung direct discharge of waste, yung hindi po dumadaan sa mga yung mga facilities na nag-undergo ng cleaning po ng tubig, like yung mga facilities po na ganun, yung pinupurify niya yung para quality yung malalabas ng tubig pupuntang dagat po. Yan. At saka yung pangalawang picture naman po is extreme natural events which can transport both small and large objects. Ay yung mga dilubyo, yan, yung bagyo, yung baha, yung landslide, yan, tsunami, yung ganyan po, nakakontribute din po ng marine debris sa ating karagatan. Natural disasters such as hurricanes, tropical storms, tsunamis, and landslide have the potential to generate a tremendous amount of marine debris. The high winds, heavy rains, surge, and flooding associated with these disasters can pull large structures, household articles, and outdoor items into surrounding waters. Yan po yung pwedeng makakos ng marine debris sa ating karagatan. Like yung malakas na bagyo, umaha, yung lahat ng basura, lahat ng mga kahoy-kahoy punta po yan sa karagatan natin. And hindi lang po basura yung maaring masira, ay maaring pumunta sa karagatan. Pwede niya rin pong masira yung mga corals, like kapag yung mga
yung high flood, like yung yun po, nakakasira din po yun siya ng corals. And lastly, yung litter that is blown or washed out to sea through storms and rains. Yun po yung pinaka-contribute talaga yung basura, like yung basura na nanggagaling sa bahay. Yan po, napupunta po dyan lahat, yung tinatapon ng tao. Yan po. Trash created on land can be blown, swept or washed out to sea, whether it is properly disposed of or not. In some communities where options for collecting and disposing of trash are limited or not available, large amount of marine debris can enter the environment due to dumping or a lack of waste management of option. Yun po. Kung sakali man pong kahit na pa isa-isa man pong yung basura, yung plastic, napupunta sa karagatan, pag naipon po yan, malaking impact po yan sa sa karagatan. Yan lamang po. Thank you.